Ano? Tinirahan ng first move A4 si Nakamura? Ano ba ito? Parang may personal to kay Naka. Itong Grandmaster na si Jacobson, sa lahat po ng kanyang white pieces, wala siyang tinirahan ng first move A4. Dito lang kay Nakamura. Nahiinis yata kay Nakamura to eh. At baka naman hanggang forma lang. Ito po ay laban nila nitong nakaraang World Rapid Championship. Face-to-face ito, siguradong napangisi dito si Naka. Sa pagkatira pa lang ng first move ng kalaban niya, pag-aralan natin ang game. Grandmaster Brandon Jacobson, 2459 lang ang rating. Tinirahan niya ang 2700 na si Naka. A4 at nag-E5 si Naka. So, principal, control the center. Knight C3, Bishop B4, develop, idea, kakapturin ang Knight para may pressure sa E4. At nag-Knight D5. Iginit na kagad at yan kagad ang maagang novelty. Wala na sa libro. Dahil ang old lines ay Knight F3, may tumira ng Bishop C4, at may tumira ng H4. Ngayon pa lang naganap ang Knight D5 ni Jacobson. Knight takes D5, E takes D5, at kinaslingan. C3, paalis sa Bishop, umuwi muna. Bishop C4, labas pa ang isang Bishop at nag D6. Ayan, at para bigyang development ang Bishop, Knight E2 at nag Knight D7, labas lang, gisingin lang ang mga pyesa. D4, syempre, naghahabol ngayon si Jacobson ng developments dahil nagastos niya sa A4. So para makahinga naman ang Bishop, nag C5, sinundan ni Naka. Medyo kakaiba po itong C5 na to, no? Hindi ba pwedeng i-enpasan, capture, magiging solid ang black, magdi D5. Kaya hinayaan lang ni Jacobson, Queen C7, so may threatening C takes D4 na, kinapture na ang C5, Knight takes C5, at nag A5. Ayan, medyo kakaiba, diskarte talaga ng Jacobson na to. At A5, kain lang ng space sa queen side, at hindi man lang nasisindak na baka mamaya alisin ang Knight papunta saan, sa kung saan matret yung Bishop. Wala pa naman pong aalisan ang Knight na delikado ang puti. Kaya okay lang. Nag-Bishop G4, develop with pin. Nag-F3 sinangga, Bishop D7. Ayan, yan po yung mga diskarte ng pinoprovoke na kapag nag-F3 kahit papaano mag-create ng kahit papaanong kahinaan sa dark squares ng white. Kaya pinoprovoke yan tapos babalik lang. And nag-Bishop E3, develop, B5. Yan po ang kauna-unahang bad move dito ni Naka. At dapat daw ang tira ay formang development lang. Rook AC8. Control lang. Mamaya na ilabas ang mga bagay-bagay. Pero dito nag B5 kagad si Naka. Parang inis siya, no? Tinirahan niya kagad. Bishop A2, bumalik lang. Hindi po pwedeng capturein ang libreng pawn sa A5 kasi may B4 double, mayayari ang Knight. Kaya nag-Rook AC8, Queen D2, Rook E8, forma, islog, nag-B4, inatake na ang Knight, at nag-Knight A6. Ang pangalawang bad move na ginawa dito ni Naka. Dapat daw po ang tira ay Knight A4, pasok, para may pressure sa C3. Ewan ko nga ba kay Naka, bakit ayaw niya yon? Gusto niya Knight A6, medyo pumangit tuloy ang Knight, at nag-Rook C1 para ano man na mangyari, salong-salo ang depensa ng pawn C3. Pero kung ang computer ang tatanungin, yung isang tore po ang gusto niya. At itong tore ay maaaring ipagtrabaho or ipangtrabaho sa king side, mamaya pag F4 o kaya Rook E1 or sa D1. Nakareserba ang gawain ng Rook sa F1. Pero dito po, yan ang ginamit ni Brandon. Nag-Rook C1, at nag-Queen B7, nag-C4. Okay, boom break na dito. At hindi man lang nasisindak si Jacobson na pag kinapture yan, tipong bubuka yung pawn sa B4. Kinapture lang, Bishop takes C4, at nag-Knight C7 lang. Bakit po? Kasi kung kakapture ng Queen ang pawn, makakapture lang ng libre ang Knight sa A6. Depensado naman ng Queen At kung Knight ang pangka-capture, sasalubungin lang yan ng tore, pin, babagsak din po yan. Delikado yan. Kaya, naisipan dito ni Naka na kahit papaano i-activate ang Knight sa tamang square, tamang pwesto. At nag-A6 na. Queen B8, Knight to C3. Okay, Knight C3,
Pag nag-knight B5, pagka-capturein lang tapos bitin yung pawn sa A7. Nag-knight A8, grabe naman Yokababs ni Naka. Oh. Ililipat naman sa B6 at nag-knight E4. Ayun, nakabawi si Naka. Na bad move din si Jacobson. Dapat daw po ang accurate move dito ay bishop F1 lang. Okay, bishop F1, no, dahil threat eh. So, yun nga lang, ang treatment dito, para depensado yung bishop, yun nga lang, medyo parang naiilang ako dito sa paparating na F5. Knight B6, tineret muna, and nag-bishop F1, rook E, D8, bad move, ang islog-islog dito ni Naka. Ayun, dapat daw po ay capturing na, rook takes C1, rook takes C1, and rook C8, tama po yan. Kasi nga sa principle, pag ipit ka, makipag-exchange ka para lumuwag ang pyesa mo. Ipit eh. Ayun, so tama ang principle na ginagamit dito ng computer engine. Pero, nag-rook ED8 parang tirang pass. Pass muna. Nag-B5. Ay, nako, ang nakikita ko dito mga kamatsas, etong paparating na rook C6. Parang ang sarap ipako, isubo ang tore sa C6 para tumibay. Nag-F5. Ayun, paalis sa knight. Mukhang nakakasindak pero bad move po ang binigay ng computer. Dapat daw po is capturing pa rin. Capture and rook C8 pa rin. Yan pa rin ang gusto ng computer na ayaw gawin ni Naka. Nag F5, knight C3, bishop F6, nag knight A4. Ayun, na bad move uli si Jacobson. Dapat daw po is rook A, B1. Iwas lang sa pin. And preparation na rin, wag bumagsak yung pawn sa B5. Pero, balik tayo sa knight A4. Kumapture sa C1, obligado queen kasi mabibitin yung knight eh. Nag-rook C8, nakatempo ng control. At nag-queen D2, nag-bishop D8. Yun lang mga kamatsas. Teka muna po, no? Ang gusto ng computer ay capturing na lang rook takes A4 and then mag-F4, bishop F2, and bishop D8. Saka palang gaganon para yung bishop ipopwesto ng matibay sa B6. Kapag po kasi na-exchange ang dark square bishop dito, maganda-ganda na ang galawan ng black. Kontrolado ang C-file, and then next target yung pawn B5. Yan ang next target ng black sa puti. Okay, balik tayo. Pero, nag-bishop D8, queen F2, gustong puwersahin yung knight, nag-knight takes A4. Ang daming bad moves dito na binitawan ni Naka. Dapat daw po is king F7. Naku po naman, napakahirap makita ng tira na yang biglang umislog lang. Napakahirap makita niyan. Yan ang binibiling islog-islog. Ngayon, knight takes A4, rook takes A4, nag-rook C7. Ayun, pinang-depensa sa A7. Kasi po, dito, kung ang gagawin ay bishop B6 para isalba yung pawn sa A7, kakapturin lang yan. At queen takes, A takes, and magro-rook C4. Ayun. Biglang magwi-winning dito. Pagpalagay ng capturing ito, capture, bishop C8, obligado para pag nag-A7, may bishop B7 to prevent the promotion. Yun nga lang, tingnan nyo po, tayong-tayo ang evaluation bar. Sigurado, marami pa to, no? Very instructive bishop ending to, pero definitely winning for white. Okay? Ayan. So, ginawa ni Naka rook C7, nag-rook B4 si Brandon. Ayan na yung paparating. Oh. Magbi-B6 na. Ang lakas. Grabe. Nag-F4 at dito mga kamatsas, unbelievable move. Spectacular brilliancy ang binitawan dito ni Jacobson. Ano po kaya yon? Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Gracious ang move na ito. Congratulations sa mga nakakita. Bishop takes A7. Sacrifice na pala. Wow, what a move. Rook takes A7. B6. What a move. Grabe, two connected pass pawns. Very, very strong. At yung bishop ay depensado ang A6 kaya safe na safe. Nag-rook A8 si Naka. P7. Another
strong move. Nag-rook A7 at dito po nag-queen C2. Ayan, teka muna. Okay. Kamuntik ako matrick dun O parang gusto kong capturein Pag kinapture, may B8 queen. Yun nga lang po, pag capture, naka-check pa ang white king. Iyakan time kagad. Kaya, wag tayong ma-excite pag nakakita tayo ng tira. Plansyahin muna natin. Plansyaduhin muna para talagang swabing-swabe. Kaya pala, ang ginawa ni Brandon ay nag-queen C2. Ang basa ko po dito, magro-rook C4 tapos rook C8. Yung mga ganong idea. Nag-G6 and bishop D3. Badya doon. King F7. Nag-King F1. Aba, kumukuna-kunachi muna. Bishop A5. Rook B1. Bishop D8. And nag-Queen B3. Kumbaga, nasa isip dito ni Brandon, hindi na naman makagalaw ang mga pyesa ni Naka. So, parang kahit anong laro ang gawin niya, okay na okay. Di makagalaw ang queen, magpo-promote. Di makagalaw ang tore, nakahawla. Nakarehas Nag-bishop A5, rook C1, bishop D2. Ayan, dito po mga kamatsas, pakiguess po ang second puzzle natin. Ano kaya yung binitawang brilliant move na naman ni Brandon sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Rook C6. Another brilliant move by Jacobson. Sacrifice, pinapasubo ang tore pero walang magawa si Naka kundi mag-bishop E3 na lang. So, bakit? Kasi pag kinapture po kasi yan, may check. King E7 and Queen B6. Idea is to play C7. Parang gusto ko nga ito mag-C7 kaso may check yata dito. Mamamatchas pa. Gusto ko mag-C7, capture, B8 kaso ang problema may check. Das ka may matchas sa E1. Kaya bawal ma-excite hinay-hinay lang. Queen A7, pag nag-bishop E3, C7, and wins. Yan ang maliwanag na and wins. Okay? Pero, balik tayo mga kamatsas. Ang ginawa ni Naka, nag-bishop E3 and another precise 100% move, Queen B4. Baka iniisip nyo, Coach, baka online yan at nag-cheat yung kalaban niya. Hindi po. World Rapid Championship ito. Face-to-face ito. Okay? Time check, less than a minute na sila pareho. Pag Queen B4, tiniret ang pawn sa D6, nag-bishop to C5. Again, paano kung capturing yan? So, ano ba mangyayari? Total, sugswang pa rin naman ang queen. Di makagalaw anytime may B8 queen. At halimbawa, kung ang gawin ay bishop C5, magku-queen B3 check, king E7, may C7 na. So, iba na tong point na to na wala na yung bishop sa E3. So, may B8 queen na. Okay, kaya pala pwede, Bishop C5 at dito nag-queen to A5. Ayun. Medyo na-miss pa nga dito ng puti. Pwede na palang capturein yan, Takes and then queen to B6. Sugswang pa rin pala yan. Halimbawa kung ang gawin ay H6. Ay, hindi pwede. May capture dito, sugswang. Ito kasi nakikita ko. May D6 and then queen C7, mga kamatsas. Tapos B8 queen. Grabe talaga the power of connected pass pawns. Nakita nyo po mga kamatsas. The power of connected pass pawns. May ganun na pala. May waga talaga, chess. Queen A5, nag-King E7, Queen C7, Rook A8. Naku po, kulang na lang talagang umiyak si Naka sa ang lalakas ang binibitawang tira. Rook A8 and nag-Queen takes, Rook takes, and last brilliant move na naparesign po. Pakiguess nyo po ang huling tira. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Rook takes bishop. Brilliant move. Nakailang brilliant move ito. Resign po si Naka. Bakit po? Kasi ang next move ay mag-A7 na and then obligado magkakaroon ang puti ng panibagong reyna.
Woo! Grabe, ang tindi ng binitawan kay Naka. Nagulpi siya rito. Okay, at nakailang brilliant move tong si Jacobson. 1, 2, 3, 4. Naka 4 brilliant moves. At ang kanilang percentage accuracy ay 91.2 kay Jacobson and 85.0 kay Nakamura. Ayan. At ang naging score ni Brandon out of 13 rounds ay 8 points. So not bad, no? Not bad. Ang dami niyang tinalo, no? Cheparinov, tinalo niya si Pichot, tinalo niya si Lenderman, Alexander Grishuk, Jormayer, Jordan Van Forest, ang second di Magnus. Matindi rin pala itong Brandon Jacobson na to. Hindi biro pala itong GM na to, no? Pero 24.59 lang ang rating. Grabe. So yan po mga kamatsas, marami pong nag-request sa atin kaya napasadahan po natin ito. Salamat po sa mga nag-send ng emails and messenger, marami sila eh. Coach, tinirahan ng A4 si Naka. Kaya pinasadahan po natin. Maraming salamat po mga kamatsas. Kung kayo po ay meron pang gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Meron kayong gustong sabihin sa ating in-analyze, mga saloobin, komento, sa mga moves na na-miss natin na pasadahan, lapag nyo lang po sa comment section below at huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel sa mga di pa nakakapag-subscribe and click nyo na rin ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.